Tingnan natin kung kakayanin ba ng power station natin na i-power up ang isang 1 horsepower na window type inverter na air conditioning system. Okay, so hindi ko lang maipakita sa inyo na naka 1 horsepower yan kasi yung kanyang label na tatakpan doong aking wall. Pero ngayon, ang ginawa natin connection muna dahil hindi abot nung wire ng aircon natin yung power station. So naglalagay muna ako ng extension cord. So naka-turn on na yan. And then naka-plug in na yan dito sa ating power station. So as of now, meron tayong 78% battery. Check natin dito sa output. Turn on lang natin yung ating aircon. Excited akong i-share sa inyo ngayon mga bossing yung pinakabago kong power station. Maliit pero nakakamangha. Life of 4 batteries ang gamit ng power station na to with a capacity of 448 watt-hour. And take note, 5-year coverage ang warranty for services ng power station na to. Kaya ito rin ang napili ko. Napaka-lightweight pa ng power station na to with only 14.8 pounds. Mas mabigat pa yung pusa sa bahay ninyo. Isa sa mga bagong feature ng power station na to, meron siyang app na pwede mong ma-monitor habang nagcha-charge or nagdi-discharge kayo. Pwede nyo ring i-activate or deactivate yung DC and AC function na to. And also, kapag tapos na kayong gamitin, pwede nyo siyang i-off gamit din yung kanyang app. Meron tayo guys pinakabagong Bluetti power station. This is the Bluetti AC50B, the third Bluetti power station na binili ko. Ang una kong binili is the Bluetti AC50S with the maximum power na 300 watts. The second one naman is the Bluetti AC200P na may napakalaking maximum power output. Imagine a 2000 watts maximum power output na nagamit ko na rin dati to power up my 1.5 horsepower inverter split type aircon. Imagine guys kung gaano siya kalaki. Kaya lang, hindi ko siya nadadala sa mga out of town trips ko kasi napakalaki at napakabigat niya. Kaya iniiwan ko na lang siya sa bahay at doon ko siya ginagamit every time na meron kaming power interruption. Ngayon, kailangan ko ng something that I can use kapag nasa out of town trips ako. Something that I can charge up my phone, my laptop, my gadgets, at syempre makapagsaksak na rin ng electric fan or ng ilaw. Kaya bumili ako ng Bluetti AC50B with a maximum power output of 700 watts. Times 2 ang maximum output niya compared dun sa aking Bluetti AC50S na meron lang 300 watts. Diba? Same size, mas magaan pero mas malaki na ang kanyang maximum power output. Kaya mas malalaking appliances ang pwede kong magamit sa kanya. Bago ko to i-testing, pakita ko muna sa inyo kung paano siya gamitin. Makikita nyo rito sa gitna, meron tayong 3 buttons dyan. The DC button, yung power button niya, at saka yung AC button. To power up, just press this button 2 to 3 seconds. Ayan na siya. Kung DC output ang gagamitin natin yung ating cigarette lighter socket tsaka yung mga charging dito, syempre kailangan natin yung DC, just press once. Kailangan naman natin gamitin yung 220 volts outlet, ito namang AC. Ngayon naman guys, susubukan natin itong pinakabago naming power station sa isa sa pinakamalaki naming appliance dito sa bahay, isang 2-door ref. Okay, so ipatong muna natin dyan. Turn on natin siya. Tapos ito yung kanyang power. Turn on natin yung AC. Okay. Gutin natin. So, pakita ko muna sa inyo na namatay yung aming ref. Ayan. Then, saksak natin. Okay. Ayan. Gumana na yung aming ref. Okay. Then, dito check natin. Guys, ibig sabihin gumagana yung ating refrigerator. Pakita ko muna sa inyo yung reading niya rito sa ating power station. So, as of now, guys, walang output kasi most probably hindi gumagana yung compressor nitong aking ref. Not because sira siya, but because inverter type to. So yun yung advantage ng mga naka-inverter type na appliances kasi not all the time is kumukonsumo sila ng kuryente kagaya ngayon. Okay? So nagsimula nang gumana yung compressor nitong ref. So ayan, ang output watts natin or yung kanyang power consumption mga bossing is 214 watts. So sa ganito kalaking power station, yung ating AC50B na Bluetti, from full charge, mauubos yung kanyang power in almost 2 hours. 2 hours mga bossing. Okay? So, ngayon meron ako dito dalawang appliances na may mataas na power requirement. So susubukan natin kung kaya din ba nitong Bluetti AC50B na i-power up sila. Unahin na natin itong ating vacuum cleaner. Meron siyang 1,200 watts required power. Saksak muna natin and turn on. Yes, guys. Makikita nyo rito, power output.
788 watts. Okay, medyo lumampas tayo sa kanyang maximum power output na 700 watts. Since kinaya niya yung vacuum cleaner natin na 1200 watts, ito namang grinder natin nakalagay dito. 570 watts lang naman ang kailangan niya. So try pa rin natin. Yes, kaya niya. Okay. So, kapag meron tayong mga kailangan gawin na malayo sa wall outlet, pwede natin gamitin itong Bluetti AC50B. Nandito na tayo guys sa final test natin. So, titingnan natin kung kakayanin ba ng power station natin na i-power up ang isang 1 horsepower na window type inverter na air conditioning system. Okay, so hindi ko lang maipakita sa inyo na naka 1 horsepower yan kasi yung kanyang label na tatakpan tong aking wall. Pero ngayon, ang ginawa natin connection muna dahil hindi abot nung wire nung aircon natin yung power station. So, naglalagay muna ako ng extension cord. So, naka-turn on na yan. And then, naka-plug in na yan dito sa ating power station. So, as of now, meron tayong 78% battery. Check natin dito sa output. Turn on lang natin yung ating aircon. Ayan. Nag-turn on siya, guys. Ayan, makikita nyo, nag-turn on yung ating aircon. That is 1 horsepower. And check natin ngayon dito kung ilan ang output niya. So since nagkakaboot pa lang ng ating aircon, as of now, nasa 99 watts siya kanina. So ngayon, namatay muna siya. Check natin. Ayan. So naririnig ko nang nagbubuga na ng hangin yung aking aircon. And tumataas na rin yung ating output. Ayan, narinig nyo na. Diba? Gumagana yung ating 1 horsepower na air conditioning system dito. Ang output natin still rising. Wait lang natin na ma-reach niya yung pinaka-peak output niya. Since this is 1 horsepower na aircon. Yun nga lang guys, dahil nga sa 1 horsepower yung ating aircon, yung ating power station of course, mabilis siyang ma-drain. Ayan. Peak na ba? I think peak na niya. Umabot siya kanina ng 550 if I'm not mistaken mga bossing. 550. So ngayon medyo bumaba ulit siya ng 438 watts. Okay, so ganun lang pala yung kanyang reading mga bossing. So as of now, sabi rito, in 0.7 hours, I think that is for about approximately mga 45 minutes, 45 to 50 minutes, madidrain na. 77% battery natin. So madidrain na itong ating power station. Doon naman tayo ngayon guys sa charging. Actually, merong 4 na paraan para ma-charge itong ating Bluetti power station. As of now, 6% na lang yung kanyang battery health. Tapos, yung unang way is the traditional way, yung paggamit ng ating power cord. Wala na itong charger mga bossing. Iko-connect lang natin ito dito sa likod, sa gilid. And then, isasaksak natin sa wall outlet. Makikita nyo rito nakalagay ang type of charging natin is grid type, tapos 270 watts yung kanyang power input. And sabi dito in 1.5 hours is mafu-full charge itong ating power station. Pero alam nyo ba na mas mapapabilis pa natin yung charging yan sa pamamagitan ng kanyang app. Ito yung kanyang app, kailangan nyo lang niya i-download. Ito yung kanyang itsura, Bluetti. Tapos makikita nyo, ayan. Kahit dito sa ating app, pareho yung pinapakita na way of charging grid and yung watts is 270 watts. Okay, then para mas mapabilis natin ang charging, dito tayo sa settings. Makikita ninyo yung charging mode na yan. From standard, silent, and then turbo. Tingnan natin. Nakita nyo, biglang tumaas yung ating input. Naging 455 watts, 539. Yan, tumataas na. 569. So, ibig sabihin mga bossing, kanina from 1.5 hours na full charge itong ating power station. Ito ngayon naging 0.7 hours na lang siya. Meaning, in 45 minutes, mga nasa 80 to 90% na ang charge nitong ating power station. Mas mabilis, di ba? One option is by using yung ating cigarette lighter socket ng ating mga sasakyan. Advantageous ito kapag papunta tayo sa camping. Ito, isasaksak lang natin. Check na rin natin mga bossing kung gaano katagal ang charging niya. Tapos, ito naman yung kanyang input, saksak lang natin dyan.
Since cigarette lighter socket ang gamit natin, nakalagay dito sa kanyang charging indicator na 4.2 hours bago siya ma-full charge. Try natin kung uubra rin dito yung turbo charging mode. Okay? Try natin. After setting sa turbo mode, hindi gumana. Ayan, naka-turbo mode na tayo. Pero yung input natin still at 97 watts. 4.2 hours pa rin before siya ma-full charge. One way para mas mapabilis ito mga bossing is kung ang gamit nating sasakyan is a 24 volt car. Yung mga trucks, okay, yung mga trailers, ayan. Pero yung mga any 12 volts car natin, ganyan lang yung magiging output niya. Number 3 is yung paggamit ng generator. Yun nga lang, wala tayong generator ngayon kaya hindi tayo makapag-demo. Pero kung meron kayo, you can full charge yung ating power station sa loob lang ng isang oras. Just make sure na pure sine wave ang inyong generator. Lastly, ang pinaka-economical and pinaka-practical na way of charging tong ating power station, of course, using the power of the sun. Solar panels mga bossing. Kapag gumamit tayo ng ganitong power station, maganda, tandeman na natin ng solar panel. Libreng kuryente mga bossing. Imagine, ibibilad nyo lang ang ating solar panel, libre na ang ating pag-charge ng ating power station. Kapag gumamit tayo ng ganitong solar panel mga bossing, within 3 hours, basta maganda ang sikat ng araw, mafu-full charge natin itong ating power station from 0 to 100. Take note nga pala, hindi lahat ng solar panel pwede. Kailangan yung specific na specification ng solar panel natin is from 12 volts to 28 volts. Current naman niya is maximum of 8.5 amperes and then yung kanyang maximum power output is dapat 200 watts lang. Okay? Of course, syempre mahalaga rin yung tamang pagpuposisyon ng ating solar panel. Kapag ang solar panel natin ay direktang tinatamaan ng sinag ng araw mga bossing, is mas mabilis yung kanyang charging dahil tingnan nyo, as of now 123 watts. Hindi pa ganun kalakas yan mga boss, may ititirik pa ang araw natin dyan. Kagaya nito guys, kung makikita ninyo yung solar panel natin, hindi buong tinatamaan ng sinag ng araw kasi merong shade. Kung kanina, nung tinatamaan siya directly ng sinag ng araw, nasa 120 pataas yung kanyang input power. Ngayon, tingnan nyo, 9 watts lang, okay? So, ano pang hinihintay nyo guys? Yung product link nitong ating bagong power station, nandyan lang sa comment section. I-add to cart nyo na. At sabay-sabay tayong mag-enjoy sa libreng kuryente, lalong-lalo na kapag summer.